pagsisimula ng free agency sa NBA ay madaming ang players ang nagsilipatan ng kupunan. Pero kung may pinakamabigat na siguro sa lahat ng nangyaring lipatan ay ito na marahil ang paglipat ni Paul George papuntang Philadelphia 76ers. Dahil nga sa ginawa niyang ito ay nagkaroon ng bagong super team ang East. Pero ang malaking katanungan nga ay sasapat nga ba ang pagkadagdag ni Paul George para makasungkit sila ng kampyonato? Matapos nga ang 5 seasons na pamamalagi sa Clippers ay tuluyan na talagang iniwan ni Paul George ang LA Clippers at mas piniling bumalik sa East. Pumirma nga ito ng 4 na taong kontrata sa 76ers at kasabay na nga dyan ay ang pagbuo nila ng Big 3 kasama sina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Sa pangyayaring ito ay lumakas talaga ng sobra ang Philadelphia 76ers para lumebel sa mga elite teams ng East na Milwaukee Bucks, New York Knicks at ang defending champion na Boston Celtics. Pero bagay nga kaya sa Philadelphia 76ers itong si Paul George? Ang maikling sagot ay oo. Hindi lang kasi siya basta-basta magaling na scorer, kundi mahahanay mo pa sa ilang may kakayahan na bumuhat ng kupunan mag-isa. At ngayon ngang may makakasama pa siyang 2 players na nasa level o mas mataas pa sa kanya ay makagawa na nitong maitaas ang kanyang effectiveness. Bagamat sa Clippers kasi ay may ganyan din siyang teammates na sina Kawhi Leonard at James Harden. Ang kaso ay injured naman palagi itong si Kawhi, habang hindi naman masyadong nag-click ang pagsasama nilang dalawa ni James Harden. Nakaka-excite na ngang makita na makakasama niya ang 2 star player ng Sixers na sina Embiid at Maxey na bagay talaga sa kanyang laruan. May gwardya silang matinik na slasher at may bitaw rin sa labas habang may bakulaw naman sila sa ilalim na si Joel Embiid. Pagdating naman kay Paul George ay balancing loob-labas ang kanyang mabibigay sa opensa at hindi pa ito papahuli sa kanyang kakayahan sa depensa. Kilala nga kasi itong malupit na defender, sabay pa ng pagiging smooth operator, at kung sisilipin ang mga positibo ay talagang masasabi mo na malaki ang tsansa ng Sixers next season. Pero syempre may mga risk din ang kanilang sugal na ito. Bagamat walang makakapigil kay Embiid sa opensa na nagresulta pa nga sa pagiging MVP niya noong 2023, ay malaking problema naman ang kanyang health. Kilala nga kasi ito bilang injury prone. Kaya kung magdadagdag ka pa ng isa pang madalas ma-injury kay Paul George ay talagang mahihirapan sila makipagsabayan sa mga malalakas na kupunan sa NBA. Kahit pa kasi sila ang best trio sa NBA, kung bigo naman silang maging available, ay matatapon lang ang maingay na move nilang ito at para nga makita ang tunay nilang potensyal, ay numero 1 dapat nilang gawin ay maging healthy dahil hindi na talaga sasapat ang isang star player lamang para magkampiyon sa NBA. Sa madaling salita ay sumusugal ang Sixers sa kakayahan ni Paul George at Embiid na maging ready para maging positibo ang resulta ng kanilang effort na pagbuo ng solidong kupunan. Patunay na nga dyan ay itong kakatapos na season lang na bagamat mahalaga ang star quality sa liga, ay numero 1 pa rin ang availability ng mga star players para masungkit ang kampyonato. Yan nga ang naging storya ng Boston Celtics, kung saan hinarap nila ang Miami Heat, Cleveland Cavaliers at Indiana Pacers na wala ang kani-kanilang main option dahil sa mga injuries. Kaya naman sa huli ay sila pa ang nag-uwi ng titulo laban sa Dallas Mavericks na healthy rin sa playoffs. Sa kaso nga ng Sixers ay dapat maging ganito ang kwento nila para sa huli ay makuha na nila ang kanilang inaasam-asam na kampyonato. Pero sa tingin nyo ba mga idol, makakaya kaya ng Philadelphia 76ers na magkampiyon next season? O magsisisi lang sila sa pagkuha kay Paul George? Comment down below.